Amen. Good morning po sa bawat isa. Yan, salamat sa Panginoon dahil may energy pa rin tayo hanggang ngayon. Yan. Dahil po sa kahapon na event natin, alam mo po, maghapon tayo nandoon. Pero salamat sa Panginoon, siya pa rin yung nagbigay sa atin ng panibagong lakas. Amen po ba? Panibagong araw. Yan. Na para magbigay natin yung papuri at pagsamba natin sa Panginoon ngayong po umagang ito. Ayan. At patuloy po natin i-expect yung blessing na nanggagaling po sa Panginoon dahil siya po ang source ng lahat ng bagay. Amen. Kaya marapat lamang na siya ay ating papurihan, pasalamatan at paglingkuran ngayong po umagang ito. Kaya tayo po ay manalangin at tayo po ay magsitayong lahat. Ayan. At ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa pagsambad papuri sa ating Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inyo po ipinagkaloob sa amin. Salamat Panginoon dahil ikaw ang aming source of strength, source of provision Panginoon. Salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon, na meron ulit kaming pagkakataon na ikaw ay aming papurihan, pasalamatan at paglingkuran Panginoon. At ibigay sa iyo ang lahat ng papuri sa lahat ng mga bagay na patuloy mo mong ipinaparana sa amin Panginoon. Tunay nga po na ikaw ang siyang mamuna sa amin mula umpisa hanggang matapos ang aming gawain. I-bless mo po ang aming pastor, Panginoon, na siya po magtuturo ng iyong mga salita. Patuloy na ikaw ang makita sa kanyang buhay at itago mo siya, Panginoon, sa iyong pumikulan, Panginoon. Maraming salamat po. Samahan mo kami at pangunahan at sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri. Pasasalamat, parangal at pagsamba sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Umawit sa kadalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat ng nilalang. Lahat tayo'y bayan niya kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit at pupuri sa loob ng dagang banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakapunta ni Yahweh. Pag-ibig na'y walang hanggan.
Pag-ibig mo ay walang papatay sa kabutihan mo. Pangalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo.
dako na rin po tayo sa ating po tithes and offering. Ayan. So, basahin po natin itong verse na to. Yan. Sabi po dyan sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ayan, ang Panginoon hindi po tayo pinagkukulang. Amen po ba? Amen. Lahat naman po tayo nakakakain araw-araw. Di ba po? Ang mga students natin, nakakapasok naman po sila, nakakapagbigay tayo ng pambaon. Di ba po? At sabi nga ng Panginoon, di ba, doon po sa kanyang salita, ibigay po natin yung nararapat na para sa Kanya. At ang nandun din po yung pangako niya na hindi niya po tayo pagkukulangin. Amen. Kaya ibigay lang po natin kung ano po yung nararapat para po sa ating Panginoon. Dahil nandun na rin naman po ang pangako niya na hindi niya po tayo pababayaan. Sa lahat ng mga pangangailangan natin, siya po ang source ng ating lahat sa atin. Di ba po? Lalo't higit yung ating pong finances. Di ba po? Ang provision ng Panginoon ay lagi po nandyan. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay ani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So, nakikita rin naman po natin na hindi po tinitingnan ng Panginoon kung magkano yung ibibigay natin, di ba po? Ang tinitingnan niya is kung ano yung nasa puso natin. At nandun pa rin po yung pangako ng Panginoon na tayo po ay kanyang pasasaganain, hindi niya po tayo pababayaan. Dahil ibinibigay din po natin ang nararapat na para sa Kanya. Kaya ibigay lang din po natin ating pong tithes and offering sa ating pong Panginoon. Meron po tayong maliit na box dyan at meron din po tayong mga sobre sa gilid. Pwede niyo pong kuhanin at doon po ninyo i-drop doon sa may maliit na butas dyan, yan lang po sa may gilid. At ito po ay malaking nagiging tulong para po masustain yung pangangailangan po natin sa ating pong iglesia. Amen? Sige po, tayo po manalangin po natin ang ating pong tithes and offering. Yan. Amen. Aming Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa puso po ng bawat isa sa aming Panginoon na meron pong puso na magbigay sa iyo at sa inyo pong iglesia, Panginoon. Salamat po, Panginoon, patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa na narito sa amin, Panginoon. At patuloy na ikaw ang patuloy na mag-bless, Lord God, sa amin pong iglesia. At wala pong ibang maitaas at mapapurihan sa buhay ng bawat isa sa amin, kundi ikaw lamang, Panginoon. So, ipo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat, parangal at pagsamba sa pangalan lamang ng iyong anak ko si Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mateo, chapter 23, verse 13 to 15. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga biyuda, at ang idinadahilan ninyo ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalapang bibigat ang parusa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang mga karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Siguro atin muna pasalamatan, kilalanin, palakpakan, at ipag-abot ang kagalakan natin na ang Saluta family ay dumating sa atin, no? Dinalaw tayo. Napakabigat nung adjustment nila, no? Kasi ang work ni Amanda ay napakalayo, sa Palawan pa. So,
Very obvious, mahirap sa kanya ang magpabalik-balik from Palawan to Cavite, Cavite to Palawan. Kaya sa wakas, nakagawa siya ng paraan. At si Amanda, si Magic, at saka si MA ay narito ngayon. Palakpakan ulit natin. Kuya Michael, alam kong na-miss mo rin kami at kung saan ka man naroroon ngayon, kung ikaw man ay nasa Cebu, nasa Davao, o kung saan man, ikaw ay aming kinukumusta, Kuya Michael. So salamat! Salamat din at dalawa na yung kumari ko dito. Isa pa akong kumari na padako dito sa atin, si Kumaring Sol. Nasa si Kumaring Sol? Ayan! Si Kumaring Sol po ang pinakamahigpit na bantay namin sa Catleya pagka-umaga. Oo. Pero pag kami ang dumadaan, sinasabuduhan lang kami ni Mari. Pinakawayan lang. Kaya, thank you. Medyo malakas kami ng konti sa Catleya pag si Maring Sol ang nakapwesto. Sa pang-umaga lang naman. Pagka pang-gabi, hindi ko nakilala ang gwardiya, kaya medyo tahimik kami sa araw na yan. Okay, salamat po sa Panginoon. Salamat din si Mami, si Tita. Tita, siya po ay kapatid, no? Kapatid po siya nung tatay ni Kuya Chris. Pakita yung nga po, Mami. Ayan, ayan. Siya po, kita niyo po. Ayan. Salamat po. Ayan. May pagkakahawig kay Kuya Chris, di po ba? Ayan. Halatang halata na meron ang hihingin si Kuya Chris sa Pasko. Kaya titahin. Okay, so salamat sa Panginoon. Halos kumpleto po tayo. Alam niyo po bang kaninang umaga ay halos ganito din po kadami ang dumalo, kaninang 8 to 9. Napakadami po talaga. At ngayon po ay 9:30 onward. Ganito pa rin tayo. So, ano ang nasa isip nyo kapag tayo ay nagsama-sama? Sobrang dami na po talaga natin. No? Kaya ang challenge ko nga po kanina sa pang-umaga, pagbalik kaya natin sa first Sunday ng December, kayo pa rin kaya ang ganito karami. Kasi kanina, may daming pinamigay. Pero hindi natin alam kung pagbalik, babalik pa rin sila para kay Lord na at hindi sa kung ano pa man. So parang katulad nyo, wala mang ibigay, may ibigay, basta kay Lord, narito na kayo. Amen ba yan? Amen. Okay, para po sa ating Panginoon. Okay, ang paksa po natin ngayon ay parang continuation nung nakaraang mensahe po ni Pastor Rainier na may kinalaman po sa pagiging totoo sa harapan ng Diyos. Tumalakay po siya ng 3 letra. Ito, kabisado ang ganito ni Kuya Chris. Yung salitang act. Di ba? Yung act, ang sabi ay acknowledge your sin. Yung C ay confess your sin. At yung letter T ay turn from your sin. Tama ba? Yan. Tama ba? Turn. Turn. Napakahirap talaga. Bisaya abanggit. Diba nilanggal? Yan. Okay, so yun na yun. Yun ang mensahe natin. Ano? Ang gusto lang sabihin ni Pastor Rainier sa mensahe na nakaraan, maging totoo ka sa harapan ng Panginoon. Wag mong kakimkimin kung ano ang nasa loob mo, sabihin mo sa Kanya, at naandyan naman ang Diyos. Aminin mo lang, magsisi ka lang, at wag mo na siyang balikan. Ang Diyos ay bukas ang puso para patawarin tayo. Sa pagkakataong ito, dugsungan po natin. Ang paksa ko naman ngayon ay magpakatotoo sa isip, sa salita, at sa gawa. Huwag na nating basahin yung binasa ng kapatid na Mali kanina. Diretso na po tayo. Ang pagiging totoo ay napapatunayan sa mga sumusunod. Isa-isahin po natin ha. Ang pagiging totoo ay napapatunayan sa mga sumusunod. Una, sa bahay. Kung gusto niyo pong makilala ang tunay na pagkatao ng bawat isa sa atin, punta kayo sa bahay. Ha? Sa bahay, doon ang lahat ng kaguguhan, lahat ng mga nagsampayan dyan na kung ano-anong mga bagay-bagay. Di ba? Sa labas, wala naman tayo ng ganyan eh. Sa labas, lagi tayong ganito. Yan, maglinis, bagong ligo, mabango, nakaporma. Pag tayo ay nasa ibang lugar, bihig na bihig tayo. Pero pag tayo po ay nasa bahay, lumalabas kung sino talaga tayo. Tama ba?
Yan. Para tingin nyo kay Pastor, bait-bait ni Pastor pagdating sa bahay, may mga points na may pagkasalbahe din ng bahagya. Bahagya lang, Pastor ako eh, malaki ng kakalang. Alam ka naman sabihin ko, medyo malaking persyento. Baka hindi nyo na ako pakinggan. Kunti lang. Halimbawa, dito, hindi nyo ako nakikita, nag-iinit ang ulo, di ba? Sa bahay, nagagalit din ng kunti lang. Eh, wala magagawa, Pastor ako eh, di ba? Oh. Eh, iwan ko kayo ha, baka ganyan kayo pagdating sa bahay. Oh, yan. O, di ba? So, pagka lumalabas tayo, lagi tayong mabango, pero sa bahay, kapag tayo maligo, alam mo na, ayaw natin ng masyadong malamig, mga gano'n, no? Lahat na lang mga ugali natin, hindi natin makikita sa katotohanan sa labas. Makikita natin ito doon sa loob ng bahay natin. Pero, ano man yung natutunan natin totoo sa bahay, at ikaw ay lumabas, ang ganda. Kung natutunan mo gumalang sa magulang, yung paggalang mo sa labas, totoo yun. Nakuha niyo po? Kung natutunan ninyong maging responsable sa inyong mga kapatid, sa inyong mga magulang, pagdating mo sa labas, yun talaga ang katotohanan. Kaya kayong mga dalaga, pagpipili kayo ng inyong mga magugustuhang mga kalalakihan, o makinig kayo, makinig po kayo sa kwento ng kanyang buhay, sa paligid ng kanyang bahay. Yung sinasabi ng kanyang magulang, yung nauobserbahan ninyo ang pagiging responsable sa kanyang mga kapatid. Sa totoo lang, pag napang-asawa nyo yun, responsible talaga siya. Kasi natuto na siyang maging responsible talaga. Di ba, lovely? O yan, o yan. Thumbs up na thumbs up siya. Kasi ganun na ganun ang kanyang lovely. Yan, sa kanyang puso. Ganun po yan. Kaya tuwang-tuwa sa akin ng misis ko. Kasi mapagmahal ako sa magulang, kaya mahal ko yung biyanan ko. Kaya nung mag-asawa na kami, mahal ko siya, mahal ko yung aking mga anak. Ganon po siya. Kaya totoo, no? Maliit na porsyento lang. Kasi, pastor ako. Okay, paliliwanag ko lang. Pangalawa po, sa pagiging totoo, napapatunayan po natin sa pagharap sa pagsubok sa buhay. Alam niyo sa labas, hindi tayo ganon kagarapan para ipamukha sa tao kung paano tayo magdala ng problema. Malihim tayo pagdating sa labas. Di ba? May problema na, tinatanong ka, kumusta ka na, ang sagot natin, okay lang. Di ba? Sabi nung nakaraan ni Pastor Rainier, nakangiting face mask, pero pag binukos mo yung, inalis mo yung face mask, nakasimangot ka na. Nakangiti, pero sa puso mo lumuluha ka na. Sa labas, bihira natin ipakita yan. Sa loob ng bahay. Doon nagtatalo-talo, nag-aaway, doon hindi magkaintindihan, doon naririndi ang bawat isa pag wala ng bigas, wala ng ulam, wala ng pagkain. Di ba? Doon nagmamaktol ang bawat isa sa loob ng bahay kapag sinusubok na tayo. Pangatlo pong dahilan ng pagiging totoo natin, inapapatunayan sa mga nadidiscover na kahinaan. Akala mo lang malakas ka sa aspetong ito. Pero pag merong aspeto mo na dinaanan para batouch ang iyong pagiging mahina, lumalabas kung sino ka talaga. Kaya nga sabi ng iba, huwag kang matakot doon sa tao nakikita mong galit. Matakot ka doon sa taong hindi mo pa siya nakikita kung paano magalit. Naunawaan mo niyo yung ibig sabihin? Meron kasing galit na hanggang doon lang yung iyong nakikita. Kasi mabait nga siya Parang Kuya Joel, di ba? Pag nagalit yan, parang ngingitian ka lang. Parang Kuya Doy, may sunog na pero sa kanya baliwala ka rin. Ganyan Di ba? Alam niyo ba yung apat na uri ng personalidad ng tao? Yung temperamento, sanguine, melancholy, phlegmatic, at saka choleric. Yung sanguine, kagaya ng tatay pastor nyo, mabiro, mapatawa, sense of humor. Sanguine ang tawag sa amin, malikot, bapumilos. Yung choleric naman, madaling magalit, madisiplina. Bawal yung ganito, bawal yung ganyan, madikta ba? Ang tawag doon, choleric. Yung melancholy, gusto laging mapag-isa. Ayaw niya ng masyadong maraming kaibigan. Isang kaibigan, okay na. Sa kwarto lang siya, pwede na. Nagkakaibig sa kanyang paghapon.
pag ikaw ay melancholic. Yung phlegmatic, kahit bumabagyo na, nagkakagulo na, panatag pa rin siya. Yan si Kuya Doy. Totoo yan. Hinuhuli na ng pulis, kalmado pa din. Nagkakagulo na, kalmado pa din. Yan. So, pag pinag-aralan natin yung apat, halimbawa, nagkasunog. Sasabihin na sanguine, sunog! Yun, sanguine yun. Sasabihin naman na melancholic, ay, bayaan nyo na yan. Okay lang sa akin. Ayaw ko makiusosyo. Sasabihin ng choleric, sino nagsunog? Kaya choleric yun eh. Sasabihin naman ng phlegmatic, saan ang sunog? Ayan. Apat yan. Ngayon, yung apat na temperamentong yan, nasa ating lahat yan. Kaya lang, sa apat na yan, meron dominante. Halatang halata na ikaw yun sa personalidad ng apat na yun. Ako, sanguine, halata nyo. Baka dito sa atin, meron talagang choleric. Yung hindi mo pwedeng biruin. Alam mo na yon, yung masyadong disiplinado. Baka meron dito talagang pwede sa pangkapayapaan. Alam niyo mga phlegmatic, akala nyo lang mabagal, pero sila mahusay na diplomasya sa pangkapayapaan. Nag-aaway kayo? Ay, hindi yan makikiaway. Okay lang yan. Boom. Yun na yun. Tulog. Tapos ang problema nila. Okay? Ang pangapat, sa pagkakakilala ng asawa, ng anak, ng tunay na kaibigan, o kaya kababata. Yan. Yan lumalabas ang pagiging totoo natin sa pamagitan ng pagkakilala sa iyo ng iyong asawa, ng iyong anak, ng tunay mong kaibigan, o kaya kababata. Diba? Halimbawa, kami ng inyong Tita Ellen. Yan si Mama, pag nagkakasakit yan sa ospital, lalo sa mga personal niyang sitwasyon, sa akin siya nagpapaalaga. Naunawaan niyo? Nung maoperahan yan, personal yung yung aking pag-aalaga dyan. Ayaw niya sa iba. Kasi kilala niya, magkakilala kami sa ganung bagay. Ganon din sa mga anak namin. Kung nakakakilala sa aming mag-asawa, walang iba yung kundi ang mga anak. Kung paano naman makikilala namin ang aming mga anak, kami mag-asawa ang siya nakakakilala noon. Tama ba? At kung meron nakakakilala sa inyo na magtatanggol yung mga tunay niyong kaibigan o kaya yung sabay kayong lumaki sa pagkakilala. Yan. So, ang ating Panginoong Hesus, sa totoo lang, kung meron siyang galit na galit siya, ito po yung mga mapagkunwari. Kinakailangan palabasin mo kung sino ka. Kinakailangan lumabas kung ano talaga yung totoo. Halimbawa, meron pong mga tao na nababalutan ng mga titulo ng kabanalan. Okay, isa-isahin po natin. Noong panahon ng Panginoong Hesus, ang mga tao na nababalutan ng mga titulo ng kabanalan ay ito, Pariseo. Yan. Ang Pariseo ay mga kilala sa mga Batikan pagdating sa kautusan. Ang mga Pariseo, ang madalas nyo makikita sa loob ng mga templo. Ang mga Pariseo, ang nakikita nyo sa mga kanto-kanto na nananalangin. Ayan. Ang tawag sa kanila ay mga Pariseo. Okay. Ang pangalawa po ay pari. Ang mga pari ay merong mga kasuotan na pag kanilang isinuot na, ang kabanalan ay parang sumasangkap sa kanyang pagkatao. Di ba ang pari ay naka-habito? Maganda yun. Lahat naman yun ay may pakahulugan. Pero ang pakahulugan ng kanilang mga kasuotan ay sumasangkap sa mga pangkabanalang panglabas na kasuotan. Diba? Sa mga pastor na katulad naman namin, o kaya mga ministro, ayan, barong, tama ba? Barong, o kaya naman, pagka kami nagkakasal, meron kaming pistola na tinatawag. Pag sinuot na namin yan, wala nang makabastos sa amin. Nakuha niyo po? Parang ang tingin na sa amin ay isang banal na tao na hindi pwedeng biruin, hindi pwedeng bastusin, kasi nababalutan siya ng panlabas na kausuotan sa kanyang pagkatao. Diba? Pero, sa ganun pong kalagayan, kita ng Panginoon yung niluloob ng iyong puso. At doon siya nagagalit. Kasi pinapupurihan sila ng tao sa panlabas, pero kitang-kita naman
at basang-basa ng Diyos kung ano talaga yung nilalaman ng iyong puso. Kuha po ninyo? Alam po ninyo na ako'y bagong pastor sa edad na 11. Kung meron po ako pinaka-hate na suot, barong. Kasi nung ako'y magpastor, walang mas bata sa akin. Ang lahat halos ng member ko, puro mga may edad sa akin. Siguro mga ilang kabataan at bata na nakakabata. So pagdating ng linggo, siyempre, ako po ay lumaki sa isang ebanghelikong grupo, nakabarong po kami. Pag ako'y nakabarong, nagmamano na sa akin. Mano. Diba? Pastor, galang dito. Siyempre ako naman, edad 11, kahit na ako'y kabataan pa noong time na yon, kinakailangan, kumilos ako pumorma bilang pastor nila. So pag ako'y nasa pulpito na galang na sila sa akin, galang na rin ang pakiramdam ko sa aking sarili. Nakaya niyo po? Parang ang bait-bait ko ba? Yan. Ang bait-bait ko, ang galang-galang ko. Dadusong ako pa ng konti ha. Baka sakaling magkaigi kaya. Ang gwapo-gwapo ko, ganyan. Yan, ganyan. Ang ganda daw ng tindig ko. Yan. Dugsong na lang yon. Yan. Pero sa totoo lang, yun talagang image. Imahe talaga yan ng mga pangsimbahang mga gumaganap. Imahe yan eh. Kahit saan ka pumunta dito, mapa-iglesia ni Cristo dyan, Mormon, yan. Pag nakakita na kayo mga naka-Amerikana, mga nakaganyan, nasa harapan ng pintuan, nagpapasok ka na yung mga miyembro, iba yung inyong pananaw. Di ba? Nakuha niyo po? Oh. So, ngayon, ang nangyayari ngayon, nakikita ng Diyos nung panahon na yon, kahit naman sa panahon natin. Kahit nga ako pwede makapameke eh. Nakuha niya. Kasi ang titulo ko ay pastor. Ako po ay reverendo. Ako po ay ordained bishop. So, sa salita lang na bishop, kita niyo naman, tinatawag tayo ng ating speaker na karaan. Pwede na kayong makapameke. Nakuha nyo? Pwede sa panloob na nyo, sa panlabas, pamimeke ako. Pero sa katotohanan, ang dami kong karumihan sa puso. Nakuha nyo? Yun po yung ikinagagalit ng ating Panginoong Jesucristo noong mga panahon na yon. Ay nagbigay siya ng partikular na pangalan, pariseo. Na ang katumbas naman sa atin ay pari o ministro o kaya ay pastor. Ayan, yan po siya. Kaya lagi nyo rin ako ipapanalangin. Na sana kung ano nakikita nyo sa akin, yun na yun. Naunawaan po ninyo. Huwag naman sanang maging mapagkunwari ang inyong pastor sa akin kahit sa asawa ko, sa aking mga anak, na mga bagay-bagay sa likod ng aking pagiging pastor sa isang pangyayari na hindi naman akma sa aking pinamumuhay. So dahil po sa mga nababalutang titulo, napagtatakpan naman ito. Ayan. Napagtatakpan naman ito ang kabulukan ng totoong pagkatao. Okay? Dahil po sa mga panglabas na nyo, napagtatakpan ito ang kabulukan ng totoong pagkatao. Halimbawa, simbahan. Itong simbahan na ito. Halimbawa, kumbento. Halimbawa, mga nagmumungha. O kaya yung mga may mga rituals. Ha? Pag nakakita ka ng palagi nagpe-praise the Lord, ano ang imahe nila sa labas? Banal itong mga tao ito. Okay? Pag nakakita ka ng pumasok sa simbahan, ano ang tingin sa'yo sa labas paglabas mo? Mga banal yung lumabas sa loob ng simbahan. But in reality, hindi naman talaga yun ang totoo. Ngayon, tayong tao, masyadong limitado. Hindi natin kayang i-judge o hatulan ang kahit sino man sa atin. Sino sa atin ang totoo ngayon at sino sa atin ang hindi. Naunawaan po ninyo. Kaya nyo ba akong i-judge? Kaya ko ba kayong i-judge? Hindi. Pero pinag-aaralan po natin ito para palabasin natin yung tamang pamumuhay natin ng pagiging totoo sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng aking asawa, sa harapan ng aking mga anak, sa harapan ng aking pamilya, sa pamumuhay ko sa aking kapitbahay, o kahit saan man ako magpunta. Tama ba? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Meron po isang arkitekto na napakahusay. Bawat gawa niya, nadadaya niya sa design. Pag kinontrata ka ng 1 milyon,
gagawin lang niya siya ng 500,000. Yung 500,000 kickback niya. Hindi halata kasi yung kanyang ginagawang mga panlabas na anyo ng bahay, napakaganda. Sa tuwa ng may-ari, kukuha na naman siya ng kontrata. O ito, 2 milyon to. Sabi niya, napakalaki ng kickback ko dito. 1 milyon lang yung design na gagawin niya, yung 1 milyon kanya. Gagawa na naman ng kontrata, palaki ng palaki. Okay? Hanggang yumaman po yung may-ari na walang kaalam-alam na ang lahat palang ginagawa ng kanyang arkitektong iyon ay puro panglabas na pang-akit sa paningin, pero yung palang ginagawa, hungkag, hindi katotohanan. Tama? No. Dahil sa sobrang galak dyan, nagpagawa siya ng isang 20 milyon na mansyon. O, ay di ginawa, ilang milyon ng kanyang kickback? 10 milyon. Nang magawa na napakaganda, nagulat na lang siya, sabi niya, dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong kagalingan, itong mansion na to ay ina-award ko sa'yo. Sa'yo na yung bahay na yan. Isipin mo, yung bahay na kanyang titir na 20 milyon, dinaya niya sa kanyang sarili. Nawa niyo po. So yung kanyang dalahin sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ganun na lang. Natutulog siya sa isang masyon na ibinigay sa kanya sa halagang 20 milyon, pero alam niya sa kanyang sariling, dinaya niya yung kanyang sariling bahay. Kaya ang gusto ng Panginoong Hesus sa ating lahat, ano man ang estado ng buhay natin, maging totoo ka pagharap mo sa kapwa-tao mo, pagharap mo sa iyong Diyos. Huwag mo pairalin na mapagtakpan tayo pare-pareho ng mga panlabas na anyo na pwedeng mandaya sa ating kapwa. Tama po? So, tingnan po natin para maintindihan po natin. Meron pong 7 salitang paulit-ulit. At ang 7 salitang yon na paulit-ulit sa Mateo 23 ay ang salitang kahabag-habag o mga mapagkunwari pagiging hipokrito. So, ang gusto lang po natin mangyari dito, pag tayo nagkamayan, kamayang totoo. Di ba? Hindi yung kamayang kinamayan ka, pero pagtalikod mo, galit pala sa'yo. Dapat talaga tayo maging transparent dito. Habang lumalaki po tayo, alam nyo, sobrang dami na po natin ngayon. Hindi ko talaga ine-expect to. Yung dami nyo ngayon, dami din po kanina umaga. Kaninang 8 to 9, ang dami po talaga. Minsan nag-iisip ako, baka dahil lang sa meron tayong ibibigay. Pero pag ito'y naging totoo, kahit wala'y dumadating sila, ay talaga pong napakadami na po natin yun. At sa susunod natin family outing baptism, kung sila po'y mananatili, ganun kadami ang baptismo po natin sa biyaya ng Panginoon. Di ba? Pero habang lumalaki tayo, kailangan maging totoo tayo. Kaya nga meron tayong kuya, meron tayong ate, meron tayong nanay, meron tayong tatay dito sa loob ng simbahan. Mga kabataan, kung may dalahin kayo sa inyong damdamin, huwag kayong maging mapagkunwari. Sabihin ninyo sa inyong mga tita, sa inyong mga ate. Naunawaan ninyo? Kung meron, mga nanay ninyo, sabihin ninyo. Yung mga kabataang medyo nagkakaedad lang na babae, pwede kayo kay Nanay Ellen. Yung mga kabataan na lalaki, pwede naman kayo sa akin. Pwede kay Ate Harlen, pwede kay Kuya Brian. Ang ibig ko na sabihin, huwag tayong mabuhay na tayo ay palaging merong mapagkunwaring pamamaraan ng pakikitungo sa kapwa-tao. Diba? Basag na yung puso mo, ayaw mo pang magsalita. Ang sasabihin mo pa rin, okay lang ako. Pero ang totoo, hindi naman ako okay. So ano yung paulit-ulit na to? Mateo 23 verse 13. Ito ha. Mateo 23 verse 13. Basahin natin. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa rin ninyo ang mga nais pumasok. Kita nyo na? Mga mapagkunwari sila sa kaparaan ng ang tingin ng tao, dadalhin sila sa Panginoon. Pero sa totoo
totoo lang, sa ilalim ng kanilang pamamaraan, inilalayo nila sila sa Diyos. Para po ba ano lang ito? Pangharap lang na pamamaraan. Mateo 23 verse 14. O basa uli. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. O ano sabi naman dito? Inuubos nyo ang kabuhayan ng mga byuda at idinadalangin ninyo ang pagdarasal na mahaba. Dahil dito, lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Di ba? Parang hindi naman lahat ng pulis ay masama. Hindi naman lahat ay ganun. Pero parang isang halimbawa, na ikaw ay merong uniforme kagalang-galang sa iyong trabaho, pero ikaw pala ay namomoto. Ayun ako, ikaw pala ay kolektor. Ikaw pala ay pamigat. Para tuloy na pagbibintangan, ang relihiyon, nagiging kasangkapan para yumaman yung pinakapastor. Nakuha niyo po? Nagkakaintindihan po ba tayo sa galaw natin? Yun po yung ibig ko sabihin. Mga bagay na mga gawain pang makabanal, pagkilos na pang makabanal, pero sa katotohanan yan, ginagamit lang nila ito para sa kanilang pangsariling kaparaanan na magpapabagsak ng kanilang spiritual na buhay, hindi lang sa kanila, kundi sa iba rin. Yan. Mateo 23:16. Ayan, basa po tayo. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninyo man ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Parang ganito yan. Kung sisimba kayo dito, na wala kayong dalang tithes and offering, hindi kayo okay sa akin. Nakuha niya? Pero kung sisimba kayo dito, dala niyo yung inyong tithes and offering, love na love kayo. Di ba? Nakukuha niyo po, ganun ang nangyayari sa kanila noong panahon na yun. Sobrang mahal ng mga leader ng simbahan, yung mga nagdadala ng pwedeng pakinabangan nila. Nakuha mo ninyo? So, nagiging kasangkapan ang pangrelihiyon, panglabas na espiritual sa mga kabulukan at mga hindi nakalulugod-lugod sa Panginoon. Napapagtakpan. Ayan. Totoo na, kung ikaw ay Kristiyanong medyo maboka ang iyong mga pananalita, pwede ka talagang mag-scam. Gamit ang relihiyon. Gamit ang titulo mo. Pwede? Pwede. Pero doon galit na galit ang Panginoon. Mateo 23:23. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Ito na. Nagbibigay kayo na 10% bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerbabuena, ruda at linga, ngunit kinaliligta naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan. Ano yon? Ang katarungan, ang pagkakahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. Parang ganito yan, napakasipag mong sumimba. Lahat ng uri ng pangsimbahan, ginagawa mo. Pero pag uwi mo ng bahay, salbahe ka. Naiinawaan po ninyo? Yun yung gusto niya sabihin dito. Yun ang gusto niya sabihin. Lahat kayo na dumadapo dito sa templo, lahat ginagawa nyo yung para sa templo. Pero yung kautusan para sa labas, sa iyong kapwa, hindi nyo ginagawa.
Kaya tuloy napupulaan kayo eh. Galing pa naman kayo simbahan, nanay. Tatay, pagdating dito, ayan, lasing ka na naman. Ganito na naman. Naintindihan niyo ibig sabihin. Ito po yung ibig sabihin ni Jesus. Kasi ang mga tao, halatang halata. Pero pag nakakita sila ng Pariseo, iniiwasan nila. Bakit? Alam nila ang mga tao ito, balat kayo. Ang tawag ba doon? Yan. O, yung sumunod. Mateo 23:25. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Oh. Naunawaan po yun? Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Palapasin mo kung ano talaga ang totoo. Huwag mong itago. Kung ang totoo, salbahe ka, palapasin mong salbahe ka. Para magkaroon ka ng total transformation. Amen? Huwag mong palapasin na ikaw ay nabago na talaga ng Diyos, pero ang totoo, hindi pa. Lalong magagalit ang Diyos sa atin. Ilabas mo, nagagalit ka pa, ilabas mo, nagseselos ka pa, ilabas mo, nandadaya ka, ilabas mo, sinungaling ka, ilabas mo. Pag nailabas mo yan, magkakaroon ng transformation yan galing sa pagtuturo ng Diyos. Kaya meron tayong ganito. Tama ba? At yung mga bagay na inilabas mo na binago ng Diyos, yun ang pagiging totoo sa harapan ng mga tao. Breakthrough na yon. Kasi meron ka ng testimony. Ha? Sabi nga ng Kuya Chris, dati mga bugo ang kasama ko. Ngayon, mga anghel na. Diba? Oh. Dati mga malibisi ang mga mata, na mga mapupula ang mga mata. Ngayon, nagaganda ang mga mata sa kanyang paningin. Breakthrough ang ibig sabihin. Hindi ikinahiyang ilabas ang kung sino siya, binago ng Diyos, eto na ako ngayon, mula dito, eto na ako. Hindi yung sa harapan ng mga tao, nagkukunwari ka, pero ang totoo, iyak ng iyak ang asawa mo at ang iyong mga anak. Kasi ang sinasabi ni tatay sa paglabas at ay pinapakita, o ni nanay, hindi katotohanan. Sinungaling. At yun ang ayaw ng ating Panginoon. Okay? Next, number 7, number 6. Kahabag-habag kayo, basa, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansan. O di ba, peke-peke? Di ba, fake na fake? Panglabas na nyo ay malinis, parang litso puti, pero sa loob, bulok, mabaho, at parang kalansan. Ngayon, palabasin mo yun. Ilabas mo yung mabaho, ilabas mo yung bulok, ilabas mo yung pangit, ang Diyos ang maglilinis. Isang araw, magte-testimony ka, 2 Corinthians 5:17. Ang laki. Pag isa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating bulok, kalansay, mabaho, eto, bago na siya. Amen? Yun. At kung ano ang nakikita mo sa akin ngayon, aking mahal na asawa, aking mga anak, ako na to. Si Kristo na ang may gawa nito. Hindi na ako. Yun. Yun po yung sabi ng Panginoon sa akin. Diba? Okay. Pang-7. O, basa natin yung pang-7 at pang-8. Kahabag-habag kayo. Pang-7? Nasaan ang pang-7? Wala yung pang-7. O, sabi dito, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda mga puntod ng mga taong namumuhay ng mga matuwid. Puro mapanglabas na kaparaanan.
sana, habang nagtatagal tayo sa ating pagsasama-sama, lahat ng paraan, pagkikita man natin, pagkakamayan man natin, pagbebeso-beso man, pangingitian natin, lahat tayo totoo. Ulit ko, lahat tayo totoo. At kung meron kayong mga challenges sa buhay, ilabas ninyo, sabihin ninyo, Pastor, kailangan ko ang prayer, ganito pa rin ako. Ganito pa rin ako. Walang huhusga sa inyo kahit sino dito. Pero ang Diyos, tutulungan tayo, ilalapit namin kayo sa Panginoon. Meron bang mensahe sa atin ngayon? Okay, so, isang paliwanag ang halimbawa ng papukunwari at pagiging hipokrito. Ito, babasahin lang po natin ng sabay-sabay. Medyo mahaba, pero tsagayin po natin. Kasi ito na po yung pinakapaliwanag at buod ng pinag-uusapan natin na madali pong maintindihan. Ito po ay nasa Malakias, Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 14. Gusto ko sabay-sabay tayong babasa. Okay, 6, basa. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako iginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay itatanong pa ninyo, sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? Nag-aari kayo sa altar ng walang halagang pagkain at itinatanong pa ninyo, paano nagiging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay, o may sakit. Subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan. 9. Magsumamo man kayo sa Diyos, ay hindi niya kayo pakikinggan kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya. 10. Mabuti pa ay isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula sa silangan hanggang kanluran. Susunog sila ng insenso at nag-aalay ng malinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan ng lahat. 12. Ngunit dinudungisan ninyo ang pangalan ko tuwing sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkain walang halaga. Sinasabi ninyo, nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismeran pa ninyo ako. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop na panghandog sa akin, akala ba ninyo ay tatanggapin ko iyon? 14. Sumpain ang sinumang nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan, may ipinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawan. Ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. Ang ating Diyos ay banal. Amen. Ang ating Diyos ay tama lamang tumanggap ng pagsamba, kaluwalhati at karangalan. Amen. Ngayon, kung magsasama-sama tayo dito, na hindi naman natin gusto talaga siyang sambahin, kundi makasamba lang, wag na tayong magsama-sama. Kasi sinasaktan lang natin siya. Naunawaan po ninyo ibig ko sabihin. Kung kayo may mga magulang, na kayo ay nagmamano, na kayo ay nangungupo,
na kayo yumayakap, pero minumura nyo ng talikuran, wag na lang kayong magmano. Nanawaan po ninyo? Wag na lang. Sabi niya, iginagalang ang aking pangalan. Pero ang dinadala niyong handog dito, parang kinapapaguran nyo na. Ha? Pag pinag-usapan natin ng ikapo, nagagalit na kayo. Hindi na kayo natutuwa. Samantalang yun ang gusto ng Diyos. Pero sa kanila, nung panahon na yun, galit na. Ano ba ang gusto ng Diyos? Pag magdadala ka ng hayop, malinis, panganay, walang sugat. Katagalan, ang dinadala mo na pilay, bulad, may sakit. O, naghandog naman ako ha. Ano ba gusto mo? Parang ganun yan eh. Diba? Nilutuan naman kita ng pagkain na. O, ano ba gusto mo? Bag, may pagdadabog. Huwag mo na lang akong lutuan. Kung ganyan din lang. No, ha? Anak, magugas ka ng pinggan. Opo, mami, magugas ako ng pinggan. Bag. Huwag ka na lang magugas. Kung ganun din lang. Nakuha nyo? Nangungupo ka, pero ang galaw at kilos mo sa pamamaraan, hindi totoo. Alam nyo, mga anak ko sa pananampalataya, walang bababago, walang babaguhin kung hindi yung sasabihin sa Diyos kung ano talaga ang gusto mong ipabago sa Kanya. Diba? So, ganun din po dito sa pagsasama-sama natin. Kung kayo po ay pupunta dito dahil gusto natin pare-parehong sambahin ang Diyos. Gusto natin pare-parehong papurihan ang Diyos. Gusto natin pare-parehong matuto sa ating Diyos. Diba? Sa panahon natin, wala namang nire-require na hayop. Wala naman kayong alagang hayop eh. Meron ba kayong mga alagang hayop para patayin? Dahil dito. Wala naman eh. Ang nire-require na lang Diyos, ikaw na. Ang handog na gusto niya, ikaw na. Gusto niya haharap ka sa Diyos ng malinis, walang kapintasan. Ang problema nga, hindi nga natin kaya ng biglaan. Pero as long na nakikita ng Diyos na gusto mo, ang Diyos ay merong himalang gagawin sa iyo. Amen. Proseso naman yan eh. Hindi naman kinakailangan matanggal agad ang iyong pag-iinom kung talagang lasenggero ka ng matagal na panahon. May mga pagkakataong nabibigla. Pero may mga pagkakataong isang case, kalahating case, 1/4, di ba? 3/4, pagkatapos isang bote na lang, kalahating bote na lang, isang baso na lang, pagkatapos wala na. May mga panahong ganon. Kasi gusto mo eh. Kaya dahil gusto mo, may gagawin ang Diyos na himala. Pero meron naman na maging mananampalataya, pag inom niya ng alak, mapait na agad, sumuso ka na siya, biglang nawala. Di ba? Kasi nasabi lang naman ng Panginoon, gusto mo ito, kaya gagawin ko ito para sa iyo. Pero kahit na ang dami-dami mong paraan ng pagsimba dito, ang dami na itinuro ni Tatay Pastor sa inyo, hindi naman ginugusto ng inyong puso, walang mangyayari mga kapatid, wala. Hindi gagalaw ang Diyos pag hindi mo pinagalaw ang Panginoon sa buhay. Kaya nga sabi natin, nang tanggapin natin si Jesucristo, tinanggap natin siyang tagapagligtas patungong langit at Panginoon. Panginoon! Ibig sabihin, siya yung magbabago, siya yung mamumuna sa buhay niya. Okay? Sa panghuli, paki-off nga ng ilaw. At meron isang video clip. Ito po yung nakikita ko na naman sa YouTube. Palagay ko naman ito ay dumadaan din sa inyo. Pero meron akong magandang i-mensahe sa inyo dito. Sige nga. Merong isang successful na negosyante ang papasok na sa kanyang opisina. Nang bigla na lang may lumapit sa kanyang aso at kinagat siya. So nagulat itong negosyante na ito at binato niya yung aso. Pero agad na tumakbo yung aso kaya hindi niya tinamaan. Kaya bad trip yung negosyante kasi umagang-umaga kinagat siya ng aso. So pagdating nitong negosyante sa opisina, binuhos niya sa kanyang mga empleyado yung inis at galit niya. Pero dahil siya yung boss, hindi nakaimik yung mga empleyado sa kanya. Maya-maya pa, nakita ng isa sa mga empleyado na napagbuntunan ng galit ng boss yung janitor. Kaya ang ginawa nitong empleyado nito ay binuhos niya yung galit niya doon sa janitor. At dahil nakatataas na posisyon itong empleyado na ito, hindi na lang pumitik yung janitor. So pag pumitik itong janitor na ito sa bahay nila, bad trip siya kasi bakit ganun yung ginawa sa kanya ng empleyado.
Kaya nung sumalubong sa kanya yung asawa niya, ay doon niya binuhos yung galit niya. So pinagsisigawan niya yung asawa niya at sinabi niya na pagod na siya ng trabaho, kaya huwag nang dumagdag itong asawa niya. So nasaktan itong asawa niya at nagtataka kung anong nagawa ko? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Ngayon, nung nakita nitong asawa yung kanilang anak na nag-i-ML, doon niya ibinuhos yung galit niya doon sa kanyang anak. So pinalo niya yung anak niya at sinabi niya na wala kang ibang ginawa kundi mag-ML lang mag-anak. At dahil syempre, nanay niya yun, hindi siya sumagot. Ang ginawa niya itong anak, nandabog na lang palabas. Ngayon, may nakita aso itong bata na ito. At dahil sa bad trip niya, kumuha siya ng bato at binato niya yung aso. So, tinamaan yung aso at nagtatakbo pala yun na umiiyak yung aso sa sayo. At yung aso na yun yung kumagat dun sa negosyante. Palagi nating tatandaan na lahat ng ginagawa natin may nakakakita man dyan o wala, babalik at babalik yan sa atin. Dahil kapag meron kang ginawang masama o mabuti sa ibang tao, wala mang nakakita sa'yo, nakaligtas ka man sa paningin ng ibang tao o walang nakahuli sa'yo, hindi ka makakaligtas sa paningin ng nasa taas, babalik at babalik sa'yo yan. Pero good news dahil meron akong tinatawag na good karma at bad karma. Kapag gumawa ka ng masama sa ibang tao, babalik yan sa'yo ng mas malaki pa. At kapag may ginawa kang maganda sa ibang tao, babalik yan sa'yo ng mas malaki pa. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, anong mga bagay ang ginagawa mo sa ibang tao? Mabuti ba o masama? Okay. Diba? Say? Ang tanong sa atin ngayon, ano ang gusto mong magpalipat-lipat? Magpasalin-salin? Ano? Sa kanya, ang nagpasalin-salin galit. Tama? Kinagat ng aso, nagalit sa aso. Pagdating sa opisina, nagalit sa kapwa. Nagalit sa janitor, yung janitor nagalit sa asawa, yung asawa nagalit sa anak, yung anak nagalit sa aso. Kaya, isang ipinapakita na totoo sa kanya. Galit galit! Oh, hindi peke, totoo. Pero yun ang epekto. Pwedeng magpasalin-salin. Ngayon, mula sa pagiging hindi mabuting buhay, binago ka ng Diyos. At yun ang nagpasalin-salin. Dadami po ang makakakilala sa Panginoon. Tama ba? Natutunan mo dito ang pagsamba, itinuro mo sa iyong mga anak, na-influence siya ng kapitbahay, dadami ang sasamba sa Panginoon. Pero huwag kang umalis sa pangit mong buhay. Dalhin mo yan sa iyong kapwa, mga anak, kapitbahay. Yan na. Dadami ang masama kaysa sa mabuti. Mga kapatid, palaganapin natin, palaganapin po natin yung mabuti, yung totoo, kaysa ron sa mapagkunwari at mapagbalat kayo. So, inaasahan ko po, si Tatay Pastor, ako ito na po ako. Kayo na aking nakikita, kayo na po yan. Amen ba yan? Hindi nyo nakikita sa harap, sa kanan, sa likod, kayo na po yan. At inaasahan ko po na kung meron man kayong mga challenges sa buhay, ito lang po ang church, ito lang po ang inyong Tatay Pastor, na lagi po na andyan para ipanalangin kayo at para tulungan kayo na lumugok sa espiritual. Mga minamahal ko anak sa Panginoon, magpakatutong tayo lahat sa isip, sa salita, at sa gawa. Tayo dito yung lahat at tayo po ay manalangin para sa pagwakas at mamaya po ay meron tayong mga halagang mga announcement.
Gusto po namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga challenges sa buhay, matulungan kami ng aming mga mentors, meron kami mga pastor, meron kami mga ate, kuya, kami po magtutulungan sa aming sarili. Wala po kami karapatang mamusga, wala kami karapatan na magkumpara, Panginoon. Lahat kami, O Diyos, ay babaguhin mo, nagpapabago sa iyo. Ang amin lamang po gusto, aming Diyos, manatili po kami, totoo kami sa harap ng aming kapwa. Yung aming pong pagmamahal sa aming kapatiran, totoo yun. Yung aming pagyakap, pagkamay, pagngiti, totoo yun. Yung mga bagay na napukulang kami, humihingi kami ng sorry, totoo yun. Yung mga pagkakataon, nagpapatawad kami at nakakaunawa kami, totoo po yun. Aming Panginoon, ayaw namin saktan ka, ayaw namin na kami pupunta dito na nagkukulwari. Gusto po namin, pagpunta namin dito, sasampa kaming totoo, mananalangin kaming totoo, makikinig kami ng totoo ng iyong salita. At yung mga bagay-bagay sa buhay namin mababago, ilalapat namin sa aming kanya-kanyang pamilya, matutuwa ang aming pamilya, ang aming mga kapitbahay, maraming makakakilala sa iyo, aming Panginoon. Salamat din sa Pilipinas, na kung saan kami pinagsama-sama nyo dito, malayang bansa sa pangangaral. Pag-iingat sa aming Pangulo, pangalawang Pangulo, mga senador, gobernador, congressman, Panginoon, mga mayors po namin, mga barangay captains po namin, lahat ng mga nasa Asia, ito man ay sa kapangyarihan ng pulis, ng mga sundalo, Panginoon, sa ibabawin, Panginoon, sa dagat, sa patag, Panginoon, at bawat ahensya sa Supreme Court, Panginoon, sa bawat bilihin, Panginoon, at lahat, Panginoon, ng pangkapayapaan. Pinagkakatiwala po namin ang bansang ito sa iyong kamay at ang patuloy mong pag-iingat sa aming buhay. Sa aming pong pag-iwalay, ang patuloy niyong pagsama, pagkaway, Panginoon, sa amin, ay inyo po, Panginoon, gawin. Kasama ng mga kapatiran namin online, kapatiran namin sa New Zealand, kapatiran namin, O Diyos, sa Amerika, Panginoon, sa Australia, Panginoon, sa Dubai, Panginoon, sila lahat ay malayo na sa amin, pero malapit pa rin sa aming puso at laging laman ang aming pong panalangin. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga pakikibahagi. Salamat din po sa Carabina Baptism and Family Outing. I-bless you po, Panginoon, ang okasyon na po. Salamat sa mga nakaragawain na